Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. May napansin ka na ba? Habang mas pinipilit mong magpansin sa isang tao, mas parang lumalayo siya. Pero kapag abala ka sa buhay mo, masaya ka, at hindi mo siya hinahabol, bigla siyang nagiging interesado. Parang kakaiba, ano? Maraming tao ang naniniwala na para hindi ka makalimutan ng isang tao, kailangan lagi kang present. Kailangan lagi kang nagchat-chat, lagi kang nagre-reply, lagi kang nagpapakita ng effort. Pero sa totoong buhay, hindi ganoon ang nangyayari. Minsan, ang mga taong hindi mawala sa isip natin ay hindi iyong laging nandyan. Kadalasan, sila pa na nga iyong may sariling buhay, may sariling direksyon, at hindi umiikot ang mundo sa atin. Kung tutuusin, isipin mo iyong mga taong talagang tumatak sa alaala mo. Iyong ex mong hanggang ngayon minsan sumasagi pa rin sa isip mo. Iyong kaibigan mong matagal mo nang hindi nakikita pero naaalala mo pa rin. O baka iyong taong minsan mo lang nakausap pero parang may iniwang marka sa puso mo. Bakit kaya? Hindi dahil perpekto sila, hindi dahil pinakamaganda sila o pinakamayaman, kundi dahil may mga ugali silang nagiging dahilan para manatili sila sa isip ng ibang tao. At iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung gusto mong malaman kung paano maging isang taong mahirap kalimutan, hindi dahil sa drama, hindi dahil sa pagpapapansin, kundi dahil sa tunay na halaga ng pagkatao mo, samahan mo ako hanggang dulo. Dahil ang totoo, hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng kahit sino. Minsan, ang kailangan mo lang ay ayusin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Alam mo, may isang kaibigan akong matagal ng single nun. Lagi niyang tanong, bakit parang hindi ako maalala ng mga taong gusto ko? Bakit kapag hindi ako nag-message, parang wala na rin silang pakialam? At isang araw sinabi ko sa kanya, subukan mong mabuhay nang hindi sila ang sentro ng mundo mo. Noong una natawa siya, pero nang sinubukan niya, doon niya napansin ang pagbabago. Nagsimula siyang mag-focus sa trabaho niya. Nagkaroon siya ng bagong hobby. Mas naging active siya sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At ang nakakagulat, iyong mga taong dati niyang hinahabol, sila pa ang kusang lumalapit. Bakit? Dahil may isang bagay na hindi madaling kalimutan ng tao, at iyon ay ang isang taong may sariling mundo. Kapag ang buong buhay mo ay umiikot sa isang tao, nawawala ang misteryo, nawawala ang excitement, alam na nila lahat tungkol sa iyo, alam nila na anumang oras, nandyan ka. Pero kapag may sarili kang mga pangarap, sariling mga ginagawa, at sariling mga pinagkakaabalahan, nagiging interesante ka. Parang libro na hindi pa nila tapos basahin. At natural sa tao ang gustong malaman ang susunod na mangyayari. Hindi ibig sabihin nito na magpapaka-hard to get ka o magpapanggap na busy kahit hindi naman. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay magkaroon ka ng buhay na hindi nakadepende sa validation ng ibang tao. Kasi kapag masaya ka kahit wala sila, dun ka nagiging memorable. At may isa pang bagay na kadalasang hindi napapansin ng marami. Ito iyong kakayahang magbigay ng magandang emosyon sa ibang tao. Alam mo ba kung bakit may mga taong ilang taon mo nang hindi nakikita pero kapag naalala mo sila, napapangiti ka pa rin? Hindi dahil sa eksaktong mga sinabi nila, hindi dahil kabisado mo pa ang mga conversation ninyo, kundi dahil sa pakiramdam na iniwan nila sa iyo. Ang tao nakakalimot ng detalye, pero bihira niyang makalimutan ang emosyon. Kapag lagi kang reklamo ng reklamo, puro negatibo ang dala mo, o bawat usapan ay puno ng problema, malamang maalala ka nila, pero hindi sa magandang paraan. Samantalang kapag ikaw yung taong marunong makinig, marunong magpatawa, marunong magbigay ng magandang energy sa paligid, nagiiwan ka ng marka. Hindi mo kailangang maging komedyante. Hindi mo kailangang maging life of the party. Minsan sapat na iyong marunong kang magparamdam sa isang tao na mahalaga siya habang kausap mo siya. Sa panahon ngayon, bihira na iyon. Maraming nakikinig pero hindi talaga nakikinig. Maraming tumitingin pero hindi talaga present. Kaya kapag nakatagpo ang isang tao ng taong nagbibigay ng totoong atensyon, mahirap iyong kalimutan. Naalala ko tuloy iyong isang matandang lalaki na minsang nakausap ko. Sabi niya, alam mo kung sino ang pinaka-naaalala ko sa buhay ko? Hindi iyong pinakamaganda, hindi iyong pinakamayaman, kundi iyong taong pinaramdam sa akin na mahalaga ako. Noong mga panahong pakiramdam ko, walang nakakakita sa akin. Napakalalim noon. Dahil sa huli, ang mga tao ay hindi naghahanap ng perpekto. Naghahanap sila ng koneksyon. Naghahanap sila ng taong nagpaparamdam na sila ay naiintindihan. At kapag nagawa mo iyon, nagiging bahagi ka ng alaala nila nang hindi mo kailangang pilitin. May isa pang katotohanan na medyo mahirap tanggapin. Kung gusto mong hindi mawala sa isip ng isang tao,
Kailangan mo ring matutunang huwag masyadong matakot na mawala sa isip niya. Mukhang contra-intuitive pero totoo. Kapag sobrang takot kang makalimutan, doon ka nakakagawa ng mga bagay na nagtutulak sa tao palayo. Nagiging needy ka, nagiging sobrang available ka, at minsan, nawawala na ang natural mong pagkatao dahil ginagawa mo na lang lahat para mapansin. Pero kapag kampante ka sa halaga mo bilang tao, iba ang dating mo. Mas kalmado, mas totoo, mas kaakit-akit. At higit sa lahat, mas mahirap kalimutan. Dahil ang taong alam ang sariling halaga ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Sapat na ang presensya niya. At minsan, iyon ang pinakamalakas na uri ng impluensya na maaari mong iwan sa buhay ng ibang tao. May mga tao ring hindi nawawala sa isip natin dahil hindi nila ipinilit ang sarili nila. Nakakatawa isipin, pero kung minsan, mas naaalala natin ang mga taong marunong magbigay ng espasyo kaysa sa mga taong pilit na pilit manatili sa buhay natin. Isipin mo ito, kapag may isang taong araw-araw mong nakikita, araw-araw mong nakakausap, at halos wala nang bagong nangyayari sa pagitan ninyo, darating ang punto na nagiging normal na lang siya sa paningin mo. Hindi dahil wala siyang halaga, kundi dahil nasanay ka na sa presensya niya. Pero kapag ang isang tao ay may tamang balanse ng pagiging present at pagbibigay ng espasyo, may pagkakataon kang maramdaman ang pagkawala niya. At doon mo mas naa-appreciate ang halaga niya, parang hangin. Hindi natin iniisip ang hangin habang nandyan. Pero subukan mong mawalan nito kahit ilang minuto lang, bigla mong mararamdaman kung gaano ito kahalaga. Ganon din minsan ang relasyon sa tao. Hindi mo kailangang magpakahirap para lagi kang mapansin. Hindi mo kailangang magpadala ng 10 mensahe kapag hindi siya sumagot sa isa. Hindi mo kailangang maghabol kapag malinaw namang kailangan niya muna ng oras. Ang totoo, ang taong may respeto sa sarili ay marunong ding rumispeto sa espasyo ng iba at kakaiba ang epekto niyan. Dahil kapag hindi mo pinipilit ang koneksyon, mas nagiging natural ito. Mas nagiging komportable ang kabilang tao. Mas nagiging totoo ang samahan. At sa proseso, mas tumatatak ka sa isip niya. May isa pang ugali na bihirang pag-usapan pero napakalakas ng epekto. Ito yung pagiging unpredictable sa magandang paraan. Hindi ibig sabihin na pabago-bago ka ng ugali. Hindi ibig sabihin na magpapakita ka ng mixed signals. Ang ibig sabihin nito ay patuloy kang lumalago. Patuloy kang may bagong natututunan. Patuloy kang may bagong bahagi ng sarili mong nadidiskubre. Alam mo kung bakit minsan nakakabagot panoorin ang pelikulang alam mo na ang ending? Dahil wala ng excitement, wala ng curiosity. Pero kapag may mga bagay na hindi mo pa alam, gusto mong magpatuloy. Gusto mong makita ang susunod na eksena. Ganito rin ang epekto ng personal growth. Kapag ang isang tao ay nakikita kang patuloy na umuunlad, natural na nagiging interesado siya. Hindi dahil nagpapakitang gilas ka, kundi dahil nakikita niyang hindi ka stagnant. May mga pangarap kang hinahabol. May mga karanasan kang iniipon. May mga kwento kang nabubuo. At bawat bagong bersyon mo ay nagbibigay ng bagong dahilan para maalala ka. Napansin mo ba na may mga tao kang matagal nang hindi nakakausap pero kapag nakita mo ulit sila, namamangha ka sa mga pagbabago nila? Parang gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa mga tao na nawala sila. Ano ang natutunan nila? Ano ang pinagdaanan nila? Ano na ang buhay nila ngayon? Yun ang kapangyarihan ng paglago. Kapag ang focus mo ay maging mas mabuting bersyon ng sarili mo, hindi mo namamalayan na nagiging mas memorable ka rin sa mata ng ibang tao. May isa pang bagay na napakahalaga, at ito marahil ang madalas nakakaligtaan ng maraming tao. Ang pagiging totoo. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang pagod na sa pagpapanggap. Pagod na sa mga taong iba ang sinasabi at iba ang ginagawa. Pagod na sa mga taong mabait lang kapag may kailangan. Pagod na sa mga taong nagpapakita ng isang personalidad online at ibang-iba naman sa totoong buhay. Kaya kapag may nakilala silang taong genuine, malaking bagay iyon. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging totoo. Hindi mo kailangang itago ang lahat ng kahinaan mo. Hindi mo kailangang magmukhang laging masaya. Sa katunayan, minsan ang mga simpleng imperfections pa ang dahilan kung bakit mas nagiging relatable ka. Mas nagiging tao ka. Mas nagiging totoo ka. At yun ang natatandaan ng mga tao. Naalala ko tuloy ang isang dating katrabaho. Hindi siya iyong pinakamagaling magsalita. Hindi rin siya iyong pinakasikat sa opisina. Pero kapag may problema ka, siya agad ang naiisip mong lapitan. Bakit? Dahil alam mong hindi siya magpapanggap. Alam mong magiging totoo siya sa iyo. At hanggang ngayon, maraming taon na ang lumipas, isa pa rin siya sa mga taong pinaka-naaalala ko. Hindi dahil sa mga achievement niya,
Hindi dahil sa status niya, kundi dahil sa klase ng tao siya. At iyan ang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi kayang palitan ng magandang itsura. Hindi kayang tapatan ng anumang pagpapakitang gilas. Dahil sa huli mas tumatatak ang karakter kaysa impresyon. Mas tumatagal ang authenticity kaysa performance. Mas naaalala ang isang taong totoo kaysa sa isang taong pilit na gustong mapansin. Kaya kung minsan pakiramdam mo kailangan mong baguhin ang buong pagkatao mo para maalala ka ng isang tao, baka oras na para huminto at tanungin ang sarili mo. Kailangan ko bang magpanggap para mahalin? Kailangan ko bang maghabol para pahalagahan? Kailangan ko bang maging ibang tao para hindi makalimutan? At kadalasan ang sagot ay hindi. Dahil ang tamang tao ay hindi maaalala ang peking bersyon mo. Ang maaalala niya ay kung sino ka talaga kapag wala ng maskara. May isa pang katangian na madalas hindi napapansin pero napakalakas ng epekto sa isip ng ibang tao. Ito yung pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili. Alam mo, habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. Hindi lahat ng argumento ay kailangang panalunan. Hindi lahat ng taong umaalis ay kailangang habulin. May mga tao kasing kapag kasama mo sila, parang nakakahawa ang gulo nila. Kahit simpleng sitwasyon, nagiging komplikado. Kahit maliit na problema, parang katapusan na ng mundo. Pero mayroon ding mga taong kapag kasama mo, gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi dahil wala silang problema, hindi dahil perpekto ang buhay nila, kundi dahil natutunan nilang kontrolin ang sarili nilang emosyon. Natutunan nilang maging kalmado kahit hindi perpekto ang sitwasyon. At alam mo kung ano ang nangyayari? Kapag wala sila, hinahanap sila ng mga tao. Hindi dahil sa kung ano ang ibinibigay nila, kundi dahil sa kung ano ang nararamdaman ng mga tao kapag kasama sila. Napakalaking bagay nun. Dahil sa mundo ngayon na puno ng stress, pressure at ingay, ang isang taong nagbibigay ng kapayapaan ay parang malamig na tubig sa gitna ng napakainit na araw. Hindi mo basta-basta nakakalimutan iyon. May isa pang bagay na gusto kong pag-isipan mo. Ang mga taong hindi mawala sa isip ng iba ay hindi iyong mga taong desperadong gustong maging espesyal. Sila yung mga taong namumuhay ng may layunin. May direksyon, may mga bagay silang pinapahalagahan. May mga prinsipyo silang hindi basta-basta isinusuko. Kapag alam mo kung sino ka at ano ang pinaninindigan mo, nagkakaroon ka ng kakaibang presensya. Kahit hindi ka magsalita ng marami, kahit hindi ka magpakitang gilas. Ramdam yon ng mga tao. Dahil ang kumpiyansa na galing sa pagkilala sa sarili ay ibang klase. Hindi maingay, hindi mayabang, hindi nang hihingi ng approval. Tahimik lang pero matatag. At kadalasan iyon ang uri ng tao na matagal manatili sa alaala ng iba. Naalala ko tuloy ang isang matandang guro noong kabataan ko. Hindi siya sikat. Hindi siya iyong tipong laging bida. Pero may kakaiba sa kanya. Kapag nagsalita siya, nakikinig ang lahat. Kapag nagbigay siya ng payo, tumatatak. At kahit maraming taon na ang lumipas, marami pa ring dating estudyante ang nagkukwento tungkol sa kanya. Bakit? Dahil hindi niya sinubukang maging kahanga-hanga. Naging makabuluhan lang siya. At may malaking pagkakaiba ang dalawa. Maraming tao ang gustong maging impressive, pero kakaunti ang gustong maging meaningful. Kapag ang focus mo ay impression, panandalian lang ang epekto. Kapag ang focus mo ay halaga, mas tumatagal ang alaala. Kaya kung gusto mong hindi mawala sa isip ng isang tao, huwag mong ubusin ang oras mo sa pag-iisip kung paano ka mapapansin. Mas magandang itanong mo ito sa sarili mo. Paano ako magiging mas mabuting tao? Paano ako magiging mas masaya? Paano ako magkakaroon ng buhay na ipinagmamalaki ko? Dahil habang ginagawa mo yon, may kakaibang bagay na nangyayari. Nawawala ang desperasyon. Nawawala ang takot. At napapalitan ito ng tunay na kumpiyansa. Ang uri ng kumpiyansa na hindi nakadepende sa likes. Hindi nakadepende sa replies. Hindi nakadepende sa validation ng ibang tao. At ang nakakatuwa, kapag hindi mo na hinahabol ang atensyon ng lahat, doon ka mas napapansin. Kapag hindi mo na pinipilit maging mahalaga, doon mas nakikita ng mga tao ang halaga mo. Parang bulaklak. Hindi ito tumatakbo para habulin ang mga bubuyog. Namumulaklak lang ito. At dahil sa ganda nito, kusa itong dinadayo. Ganon din sa buhay. Kapag inalagaan mo ang sarili mo, ang isip mo, ang puso mo, at ang direksyon ng buhay mo, kusa kang magiging isang taong mahirap kalimutan. Hindi dahil sa drama. Hindi dahil sa pagpapapansin. Hindi dahil sa laro ng emosyon. Kundi dahil sa tunay na kalidad ng pagkatao mo. At kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos ng video na ito, sana ito iyon. Hindi mo kailangang habulin ang sinuman para manatili sa isip nila.
Hindi mo kailangang bawasan ang sarili mo para magkasya sa buhay ng iba. Hindi mo kailangang magpanggap para mahalin. Ang mga taong tunay na may halaga ay hindi nagiging memorable dahil pilit nilang ipinapakita ang sarili nila. Nagiging memorable sila dahil totoo sila. Dahil may direksyon sila. Dahil may respeto sila sa sarili nila. Dahil may buhay silang puno ng kahulugan. At kung may mga taong umalis man sa buhay mo, ayos lang. Hindi iyon sukatan ng halaga mo. Hindi rin sukatan ng pagkatao mo. Iyong pinakamahalaga ay hindi kung gaano karaming tao ang nag-iisip tungkol sa iyo. Ang pinakamahalaga ay kung paano mo pinahahalagahan ang sarili mo habang nabubuhay ka. Dahil kapag natutunan mong mahalin, respetuhin, at paunlarin ang sarili mo, may mga taong makakaalala sa iyo. May mga taong maaantig ng presensya mo. May mga taong magpapasalamat na minsan naging bahagi ka ng buhay nila. At iyon ang uri ng alaala na hindi madaling mabura. Kung may bahagi ng video na ito na nakarelate ka, isulat mo sa comments ang iyong karanasan. Gusto kong marinig ang mga natutunan mo sa buhay at kung anong aral ang pinakatumama sa iyo. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang usapang tungkol sa self-worth, relasyon, personal growth at mga aral na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa panonood at tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang iyong halaga dahil taglay mo na ito. Patuloy ka lang lumago. Patuloy kang maging totoo. Patuloy mong buuin ang buhay na ipinagmamalaki mo. Dahil sa tamang panahon ang mga taong dapat makakita ng halaga mo ay makakakita nito. At higit sa lahat sana ikaw mismo ang unang makakita nito sa sarili mo. Hanggang sa muli, ingatan mo ang iyong puso, pahalagahan mo ang iyong sarili, at patuloy kang lumakad pasulong. Ang pinakamagandang bersyon mo ay hindi nasa nakaraan. Unti-unti mo pa lang siyang nagiging realidad araw-araw.